Ako si Angela Reyes. 32 taong gulang na ako at noong nakaraang buwan, nakalimutan ng sarili kong ina na i-book ako ng kwarto sa aming family trip. Napagtanto ko ito habang nakatayo ako sa front desk ng isang sikat na beach resort sa Boracay. Hawak ang maleta ko habang nakakunot ang noo ng receptionist sa computer screen at sinabing, "Ma'am, pasensya na po. Wala pong reservation sa ilalim ng pangalan ninyo. May nakikita po akong 2 kwarto para sa pamilya ninyo, pero wala pong nakapangalan sa inyo." Parang nahulog ang sikmura ko sa sahig. Lumingon ako kay mama at sa kapatid ko, umaasang makakakita ako ng pagkalito. O baka humingi sila ng tawad. Sa halip, pareho silang umiwas ng tingin na para bang isa akong estrangero na gumagawa ng eksena. Tapos, tumawa ng malakas ang ate ko, sapat para marinig ng lahat sa lobby, at sinabing, "Ang nireserve lang kasi namin ay para sa tunay na pamilya. Malaki naman ang sweldo mo, di ba? Kaya mo na yan diskartehan." May mag-asawang naghihintay sa likod namin na napasinghap sa gulat. Halatang hiyang-hiya para sa akin yung receptionist. Sa isang saglit, nakatayo lang ako doon. Ramdam ko ang init sa mukha ko, habang nagpa-playback sa isip ko ang bawat pagkakataong sinabi nila sa akin na sama-sama tayo dito. Pwede sana akong magmakaawa. Pwede sana akong makipagtalo. Pero sa halip, narinig ko ang sarili kong boses, kalmado at matatag. Kung ganoon, aalis na lang ako. Hinawakan ko ng mahigpit ang maleta ko, tinalikuran silang lahat, at dumiretso palabas ng resort na iyon habang naririnig ko ang pagsutsut ni mama at pagbigkas ng pangalan ko na parang ako pa ang bastos. Pagkasakay ko ng tricycle papunta sa main road, sunod-sunod na umilaw ang cellphone ko. 20 missed calls, 30, umabot sa 56 na voicemails, texts, at mga mensaheng naka-all caps mula kay mama at sa ate ko na biglang desperadong kausapin ako. Titig na titig ako sa screen, pinindot ang Do Not Disturb at itinaob ang telepono. Dahil ang hindi nila alam, may isang tao sa pamilya namin ang kakaalam lang ng ginawa nila sa akin. At ang taong yon ay may kapangyarihang wasakin ang buong marangyang pamumuhay nila sa isang desisyon lang. Kung naramdaman mo na ring parang hindi ka mahalaga sa sarili mong pamilya, manatili ka. Dahil ito ang kwento kung paanong ang walang reservation para sa'yo ay nauwi sa isang pinansyal na paghihigante na hindi nila inaasahan. Habang nakatulala ako sa mga ulap sa flight pabalik galing sa trip na yon, paulit-ulit kong iniisip kung paano ako napunta sa pamilyang normal lang pakinggan ang linyang "Walang reservation para sa'yo" galing sa bibig ng sarili kong kapatid. Nakatira ako ngayon sa Makati. Isa akong Senior Product Marketing Manager para sa isang malaking tech company. Sapat na sapat ang kinikita ko para bayaran ang sarili kong bills, ang kondo ko sa BGC, at maghulog sa mga investments. Ang parte ng buhay kong to ay hindi talaga kasama ang mga magulang ko. Ang taong humubog nito ay ang Lolo Eduardo ko, si Lolo Ed, tatay ni Mama. Yumaman si Lolo sa real estate at nagretiro sa isang malawak na rest house sa Tagaytay. Pero bago pa siya nahilig sa golf, may itinanim na siya sa isip ko noong bata pa ako. Huwag na huwag mong hahayaan na gamitin ng ibang tao ang pera para kontrolin ka. Nung 12 taong gulang ako, ipinakita niya sa akin ang una kong bank book. Tinulungan akong magbukas ng account at sinabing, "Angela, ayaw mong dumating sa point na kailangan mo ng tseke mula sa taong hindi ka naman nirerespeto." Sa panahong yun, hindi ko alam na ang tinutukoy pala niya ay ang sarili kong mga magulang. Ang mama ko, si Tess, at ang papa ko, si Bert, ay nakatira sa isang exclusive subdivision sa Alabang. Para sa mga tao sa Facebook, sila yung classic na komportableng retirees. Active sa Homeowners Association,
Puro pictures galing sa mga cruise, brunch kasama ang mga amiga at naka-matching polo sa golf course. Ang hindi nila pinopost ay ang katotohanang ang Collins Family Support Trust ni Lolo, ang tahimik na nagbabayad ng HOA dues nila, malaking parte ng insurance nila, at pati na rin ang gastos sa mga cruise na yon. Ang ate ko naman, si Bea, ay ibang tinahak na landas. Habang ako ay nagpapakahirap sa college gamit ang scholarships at internships, siya naman ay abala sa pag-rebrand ng sarili niya bilang Bea Reyes Cruz online. Isang lifestyle at momfluencer na puno ng aesthetic na kape, day in the life vlogs sa paligid ng Manila, at walang katapusang unboxing videos. Napangasawa niya si Mark, nagkaroon sila ng anak na si Lily, at bumuo ng imahe ng isang perpektong pamilya na may perpektong bahay, perpektong SUV, at perpektong private school. Ang problema, mukhang impressive ang follower count niya, pero ang bank account niya, hindi. Sa likod ng mga kamera, ang trust fund ni Lolo ang sumasalo sa lahat ng hindi kaya ng credit card nila. Tuition sa mamahaling eskwelahan, monthly amortization ng kotse, at nakakagulat na laki ng mortgage ng bahay nila. Ang laging katwiran ng mga magulang ko, may pamilya na ang ate mo, mas kailangan niya ng tulong kaysa sayo. Nung mga bata pa kami, ang paboritismo na to ay lumalabas sa maliliit na paraan. Nakakuha ng bagong kotse si Bea nung naglabing-8 siya. Ako, nagko-commute sa jeep at bus. Ang cheer dance camp at condo ni Bea nung college ay tahimik na binayaran nila. Ako, nagpupuyat kakagawa ng projects at nagtatrabaho sa fast food para lang ma-maintain ang scholarship ko. Kapag binabanggit ko to, ang laging sagot nila ay, "Ikaw kasi yung independent, Angela. Matatag ka. Hindi mo kami kailangan." Tunog papuri, pero laging may kasamang hindi binibigkas na karugtong. Kaya mas gugustuhin naming gastusin ang pera namin sa ate. Taon-taon, nililibre ni Lolo ang buong pamilya sa isang trip bilang paraan para magsama-sama kami. Isang taon sa Baguio, minsan sa Hong Kong Disneyland, siya lagi ang nagbubuk at nagbabayad ng lahat para walang makagamit ng pera bilang dahilan para mang-iwan. Pero sa huling pagkakataong ito para sa Boracay, nagpumilit ang mga magulang ko na sila na daw ang bahala. Naalala ko pa ang group chat. Sabi ni Mama, "Sobrang galante na ni Dad. Panahon na para ilebre naman natin siya. Kami na bahala sa trip na yung taon. Simple lang, family time." Pinili nila ang Sapphire Bay Resort na hindi ko matatawag na simple. Oceanfront rooms, pool cabanas, at spa na hindi matigil-tigil i-post ng ate ko sa stories niya. Nang tanungin ko kung sasama si Lolo, nagreply si Mama, "Magpapahinga muna siya ngayon, pero tuwang-tuwa siya na tayo-tayo lang muna ang magbobonding." Nung una, akala ko sweet yon. Nag-book ako ng flight galing Manila, nilinis ang schedule ko, at sinabihan ng team ko na mag-offline ako ng long weekend. May mga maliliit na red flag na binaliwala ko. Hindi kailanman sinend ni Mama ang confirmation number ng hingin ko. Sabi lang niya, "Nakaisang booking lang lahat, huwag ka nang mag-alala." Si Bea naman, panay ang biro sa chat. Si Angela ang rich tech girl, dapat sa presidential suite yan. Sinunda ng eye roll emojis. Sumingit pa si Papa ng, "Mas malaki pa kita mo sa aming lahat. Kayang-kaya mo ang resort prices kung sakali." Sa tuwing binabanggit ko ang budget, tinatawanan lang nila ako. Akala ko, worst case scenario, kung may magka-aberya, magpapa-add na lang ako ng kwarto sa check-in at ako na magbabayad. Hindi ko inakala na uupo lang sila doon, panunoorin ng front desk na sabihing wala akong reservation, at hahayaan ng ate ko na ideklarang hindi ako tunay na pamilya. Hindi ko pa alam nun, pero habang naglalakad ako, palabas ng lobby, nagke-text na pala si Mama kay Lolo ng isang version ng kwento na pabor sa kanila, sinusubukang unahan ako.
Hindi lang niya naisip na ang taong kausap niya ay binuo ang buhay sa pagbabasa ng tao at sa sandaling marinig niya ang linyang, "Walang reservation para kay Angela," magsisimula na siyang maghalungkat ng katotohanan. Ang flight ko pagkatiklan ay lumapag bago magtanghali. At pagkatapos kong makipagsiksikan sa van at boat transfer, ini-imagine ko na ang weekend na inilarawan ni Mama. Simple, pamilya lang, walang drama. Huminto ang shuttle sa tapat ng Sapphire Bay. Puro salamin, puting bato, at palm trees. Yung klaseng lugar na gustong-gustong pagvideohan ni Bea ng slow motion. Hinila ko ang maleta ko sa makintab na sahig ng lobby, lagpas sa mga pamilyang naka-matching t-shirts at mga turistang nakalinen, at nakita ko ang mga magulang ko na nakaupo sa bar sa gilid. May hawak na buoy si Papa, si Mama, may matingkad na pink cocktail, at pareho silang nakayuko sa mga cellphone nila. Ngumiti ako. Itinaas ang kamay para kumaway. At sa split second bago sila tumingin, naramdaman kong normal ako. Parang sinumang anak na humahabol sa family vacation. Pero nung makita ako ni Mama, nag-iba ang mukha niya. Hindi gulat o saya. Mas malapit sa guilt. Binigyan ako ni Papa ng pilit na kaway at bumalik sa pag-inom. Sinabi ko sa sarili ko na praning lang ako. Dumiretso ako sa front desk at ibinigay ang pangalan ko. Masigla ang boses dahil ayokong simulan ang trip na to ng masama ang loob. Nag-type siya, tumingin sa screen, kumunot ang noo, at nag-type ulit. Ang mahabang katahimikan na yon ay nagpasakit ng tiyan ko. "Ma'am, pasensya na po," sabi niya sa wakas. "Wala po akong reservation sa ilalim ng Angela Reyes. Baka nasa ibang apelido." Pinilit ng utak ko na punan ng patlang. Baka mali ang spelling. Baka sa pangalan ng magulang ko. "Family booking po ito," sabi ko, pinipilit tumawa. "Subukan niyo po sa Reyes o Collins o baka kay Roberto o Tess Reyes." Tumango siya, nag-click. Tapos sinabing, "May nakikita po akong 2 kwarto kay Roberto Reyes. Isang king para kay Roberto at Tess, at isang double queen para kay Bea Cruz at pamilya. Pero wala pong kahit anong nakalagay na hiwalay na kwarto para sa inyo." Parang may biglang naglakas ng volume sa lobby. Rinig ko ang bawat gulong ng maleta, bawat kalansing ng yelo sa baso. Lumingon ako. Umaasang tatakbo ang mga magulang ko at sasabihing, "Ay, nagkamali lang. Ayusin natin." Sa halip, nanatili silang nakaupo. Humigop si Mama ng inumin at nagkunwaring interesado sa TV sa taas ng bar. Doon na lumabas si Bea. Parang tinimpla ang entrance niya. Naglalakad sa lobby na naka-flowy na cover-up, malalaking sunglasses at designer tote bag na siguradong nakatag sa Instagram. "Jel!" Tawag niya na parang best friends kami. At nang makarating siya sa desk, sumilip siya sa computer screen. Ang ngiti niya ay hindi umaabot sa mata. "Ay," sabi niya ng malakas para marinig ng couple sa likod ko. "Nakalimutan ba ni Mama i-book ang kwarto mo?" Yung mukha ng receptionist, mula sa pagiging neutral, naging hindi mapakali. Alam niyang may mali, pero hindi niya alam kung saan titingin. Tumingin ako kay Mama. "Hindi niyo ba ako isinama sa isa sa mga kwarto?" Tanong ko, binibigyan siya ng pagkakataong sumagot ng oo. Gumalaw siya sa upuan, binaba ang inumin, at sinabi ng hindi tumitingin sa akin. "Akala kasi namin, anak, kukuha ka ng sarili mong kwarto. Ang laki naman ng sweldo mo eh. Binayaran na namin yung package para sa amin at sa pamilya ni Bea. Mas simple kasi kung ganun." Nagpakawala si Papa ng mahina at nerbyosong tawa, yung parang gusto niyong magmukhang walang mali siya. "Ikaw naman kasi ang independent sa atin, di ba?" Dagdag niya. Sa likod ko, may bumulong ng, "Grabe naman." Tumawa si Bea ng matinis at masaya, at binitawan ang linyang parang pinag-aralan niya.
Ang reserve lang kasi namin ay para sa tunay na pamilya, sabi niya. Sina mama at papa, ako, si Mark at si Lily. Ikaw naman ang big time tech girl. Kaya mo nagawa ng paraan yan, right? Sinabi niya ang tunay na pamilya na may kasamang kibit-balikat na parang harmless joke. Pero ang mga salita ay naiwan sa ere na parang sampal. Tunay na pamilya. Para bang napadaan lang ako galing sa kalye. Sa isang iglap, narinig ko ang boses ni Lolo sa isip ko mula sa kusina niya taon na ang nakararaan. Ipapakita sa'yo ng tao kung sino talaga sila kapag akala nila kailangan mo sila. Magmasid ka. Naramdaman ko ang init na gumapang sa leeg ko. Hindi lang dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa paraan ng hindi pa rin pagtingin ng nanay ko sa akin ng diretsyo. Tumikim ang receptionist. Pwede po tayong mag-add ng separate room? Alok niya ng mahinahon. Mas mataas lang po ang rates para sa walk-ins. Pero titignan ko po kung anong available. Mabilis na sumagot si Mama. Kaya niya na yan. Ang ganda ng trabaho niya. Parang kailangan niyang ipaalam sa buong lobby na mayaman ako para hindi mag-count ang panghihiya nila. Inisip ko lahat ng pagkakataong tinyak nila kay Lolo na maayos ang lahat. Na close kaming magkapatid. Na buo kami. Inisip ko kung paano siya nagbabayad para sa mga trip na ganito para walang maiwan dahil sa pera. Pwede ko sanang ilabas ang card ko. Pwede ko sanang lunukin, tumawa at sabihing, sige, no worries, ako na bahala. Yun ang inaasahan nila. Naaayusin ko ang kalupitan nila para sa kanila. Pero may kung anong tumahimik sa loob ko. Tinitigan ko sa mata ang receptionist at sinabing malinaw, hindi na, salamat, hindi ako mag-check-in. Tapos, lumingon ako sa mga magulang ko at sa ate ko. Kung hindi naman ako parte ng tunay na pamilya, sabi ko, hindi niyo ako kailangan dito. Nawala ang ngiti ni Bea. Sa wakas, bumulong si Mama. Angela, huwag kang madrama. Parang ako pang gumagawa ng eskandalo dahil hindi ko tinanggap na ipahiya sa publiko. Binanggit ni Papa ang pangalan ko na parang babala. Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang maleta ko. Naglakad palabas ng lobby na bawat hakbang ay mas maingay sa ulo ko kaysa sa mga bulungan sa paligid. At tumulak sa glass doors papunta sa init. Pagkasakay ko sa tricycle at sinabing ihatid ako sa port pabalik ng airport, walang tigil na ang vibrate ng phone ko. Pinanood ko itong umilaw sa kamay ko, tapos itinaob ko, at tumitig sa daan, hindi pa alam na ang maikling paglalakad na yon, palabas ng hotel lobby, ang naging mitsa para sa nag-iisang tao sa pamilya namin na kayang tanggalin ang lahat ng luho nila sa isang iglap. Habang nasa biyahe ako, nagwawala na ang cellphone ko. Una, tawag galing kay Mama, tapos kay Bea, tapos kay Mama ulit. Pinanood ko ang mga pangalan nilang kumislap at mawala habang papalayo ang resort. Hindi ko sinagot. Sabi ko sa sarili ko, haharapin ko to pag-uwi ko kapag hindi na ako tumatakbo gamit ang kahihiyan at adrenaline. Makalipas ang 5 minuto, ang mga missed calls ay naging baha. 10, 16, 23 voicemails ang naipon. Mga pulang tuldok na dumarami sa tabi ng pangalan nila. Nang umabot sa 30, pati ang driver napatingin sa screen na umiilaw at nagtanong, okay lang po kayo ma'am? Nadpakawala ako ng maikling tawa na hindi tunog ako. Narealize lang ng pamilya ko na seryoso ako nung sinabi kong aalis ako, sabi ko. Tinaas niya ang kilay niya pero hindi na nagtanong. Binuksan ko ang messages para i-silent ang notifications at pagkakamali yon. Isang pader ng texts ang sumalubong sa akin. Galing kay Mama. Angela, bumalik ka sa hotel. Pag-usapan natin to. Galing kay Bea. Seryoso ba, Gel? Nag-walkout ka dahil lang sa kwarto? Galing kay Mama ulit. Baka pwede ka naming ikuha ng extra bed sa kwarto ni Lily? Huwag mong sirain ang trip dahil dito. Tapos, si Bea.
Sinabi ko sa front desk na baka mag-add kami ng room. Susubukan daw nila. Pwede bang bumalik ka na at bayaran to para makarelax na tayo? Please? May voice message galing kay mama. Matalim at hinihingal ang boses. Angela, kalokohan to. Pinapahiya mo kami. Gumawa ka ng eksena. Alam mong mahal ka namin. Inassume lang namin na ikaw na bahala sa kwarto mo. Mas malaki ang sweldo mo sa aming lahat. Tigilan mo na ang pagpaparusa sa amin sa pagsubok naming magkaroon ng masayang family vacation. 10 minuto ang lumipas. Kailangan ka namin dito. Hinahanap ni Lily si Tita Jel niya. Itigil mo na ang pagiging maarte at bumalik ka na. Sa kalagitnaan ng biyahe, nagbago ang tono. Umikli ang mga text, naging mas natataranta. Bea? Nagtatanong si Lolo kung anong nangyari. Anong sinabi mo sa kanya? Mama? Tumatawag ang lolo mo. Kailangan kong malaman kung anong eksaktong sinabi mo. Huwag mong baliktarin ang kwento. Isa pang voicemail na yun galing kay Papa. Mahigpit at inis ang boses. Angela, tawagan mo ang mama mo. Sobra na to. Gusto lang namin maging masaya. Wala kang karapatang mag-walk out tapos magsusumbong sa lolo mo na parang bata. 32 taong gulang ka na. Ayusin mo to bilang adult. Tinitigan ko ang salitang adult at inisip kung paano ako tinrato na parang saling pusa sa sarili nilang handaan. Pagdating ko sa airport, ang missed call counter ay nasa 56 na. 56 na pagsubok para hilahin ako pabalik sa parehong pattern kung saan lulunukin ko ang ugali nila at ako ang magbabayad ng emotional bill. Inabutan ko ng tip ang driver, kinuha ang maleta ko at sa wakas ay ginawa ko ang dapat matagal ko nang ginawa. Nag-scroll ako lagpas sa pangalan ng mga magulang ko, lagpas kay Bea at Mark at tinap ang pangalan ni Lolo Ed. Sinagot niya sa ikalawang ring. Angela, sabi niya, at sa paraan pa lang ng pagbanggit niya ng pangalan ko, nanikip na ang lalamunan ko. Ang tinext ko lang sa kanya kanina ay, magulo ang trip. Tawag ako mamaya bago ako sumakay ng eroplano. Nasa bahay ka na ba? Wala po, sabi ko. Humahakbang palayo sa mga tao. Nasa airport po ako. Hindi po ako ng check-in. May katahimikan. Bakit hindi? Huminga ako ng malalim at sinabi sa kanya. Hindi yung may dramatics na iaakusa ng mama ko. Hindi yung may spin na gagawin ni Bea. Kundi eksakto, word for word kung anong nangyari. Ang front desk, ang walang reservation, ang mga magulang ko sa bar. Ang linyang tunay na pamilya na lumabas sa bibig ni Bea na parang wala lang. Ang 56 na missed calls. Hindi sumingit si Lolo. Rinig ko ang paghinga niya sa kabilang linya. Yung mabagal, kontroladong paghinga na ginagawa niya kapag pinipigilan niyang magsalita ng pagsisisihan niya. Nung natapos ako, tahimik siya ng matagal. At sinabi ng mama mo na inassume niyang ikaw ang mababayad ng sarili mong kwarto? Tanong niya sa wakas. Yun po mismo ang sinabi niya, sagot ko. Sabi niya mas simple daw kung ganoon. Gumawa siya ng mahinang tunog, halos tawa, pero walang halong saya. Simple, ulit niya. Yun ba ang tawag niya sa pagtanggap ng suporta ko at paggamit nun para i-exclude? Lumunok ako. Lolo, hindi po ako tumawag para utusan kayong gawin ng kahit ano. Sabi ko dahil kailangan kong maging malinaw yon. Gusto ko lang, hindi ko na kayang magpanggap na normal to. Umalis ako. Yun lang po. Ginawa mo kung ano mismo ang dapat mong gawin, sabi niya. At may bakal na sa boses niya ngayon. Inalis mo ang sarili mo. Sinabi mo ang totoo. Ang natitira ay kalat na dapat kong linisin. Lolo, ayoko po ng awa sabi ko ng mahina. Nagpakawala siya ng hininga. Angela,
Ang away ay nagsimula matagal na panahon na, nung nagdesisyon ang nanay at tatay mo na ang isang anak ay laging una at yung isa ay laging okay lang. Ngayon, sinabi lang nila ng malakas sa harap ng ibang tao. Makinig ka sa akin. Tatawagan ko ang hotel. Magtatanong ako at pagkatapos magkakaroon ako ng munting usapan kasama ang tunay na pamilya natin. Huwag mong sasagutin ang mga tawag nila. Umuwi ka, magpahinga, pumasok sa trabaho. Ako ang bahala dito. Na-imagine ko siya sa desk niya sa Tagaytay, sa lumang leather chair, at ang maayos na salansan ng trust documents na lagi niyang nire-repaso. Kung may marunong maningil ng resibo, siya yon. Sigurado po kayo? Tanong ko. Kasi iisipin nila nagsumbong ako sa inyo. Mabuti, sabi niya ng diretsyo. Hayaan mo sila. Mas mapapadali nito kapag na-realize nila kung anong kapalit ng munti nilang palabas. Pagkababa namin, binaliktad ko ulit ang phone ko. Maraming texts, maraming missed calls. Isa galing kay mama na nagsasabing, nagiging madrama ang lolo mo. Huwag mo siyang kwentuhan ng kung ano-anong sub-story. Alam mo naman ugali nun. Muntik na akong matawa habang nakapila sa check-in. Wala siyang kaalam-alam na ang taong tinatawag niyang madrama ay ginugol ang buong karir sa pakikipag-negotiate sa mga taong katulad niya mismo. Habang nagtatanggal ako ng sapatos sa security, may bagong email notification na lumabas. Galing kay Eduardo Collins. Subject: Emergency family meeting tonight. Required. Binuksan ko saglit para makita ang unang linya. Pag-uusapan natin ang kinabukasan ng Collins Family Support Trust at ang kahulugan ng tunay na pamilya. Sinara ko ang laptop ko, dumaan sa metal detector, at sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi ako ang huhusgahan. Nung gabi ngayon, pagkatapos lumapag ng flight ko pabalik ng Manila at mahila ang maleta ko papasok ng kondo, madilim na sa labas. Malabo ang ilaw ng city lights dahil sa ambon. Pero ang utak ko ay nasa nakakabulag na lobby pa rin sa Boracay. Naligo ako, nagsuot ng pambahay, nagluto ng noodles, at sinubok ang wag tignan ang orasan. 8:08 en punto. Tumunog ang laptop ko, ang pamilyar na tunog ng Zoom meeting. Huminga ako ng malalim at ang join. Unang lumabas ang mukha ni Lolo, nasa home office niya sa Tagaytay. Tuwid ang upo, nakapolo, nakababa ang salamin sa ilong, suot ang parehong walang lokohan na ekspresyon na nakita ko sa mga lumang litrato ng negosyo niya. Isang segundo lang, lumabas ang tile ng mga magulang ko. Namumula ang mata ni Mama na parang umiyak. Ang panga ni Papa, sobrang higpit, mukhang masakit. Sina B at Mark ay sumali galing sa hotel room nila, nakaupo sa gilid ng kama, nakasuot ng matching resort robes na halos nakakatawa tignan dahil sa bigat ng tensyon. Huli, ang maliit na square ko na nagpapakita ng pagod kong muka. Salamat sa pagsali, sabi ni Lolo. Kalmado ang boses pero may bigat na nagpatigil sa lahat. Hindi tayo magtatagal, pero magiging tapat tayo. Non-negotiable yan. Sumingit agad si Mama. Dad, pinalalaki lang masyado ang isung to. Nanginhinig ang boses niya. Nag-overreact lang si Angela sa isang misunderstanding. Ayusin naman namin eh. Misunderstanding? Ulit ni Lolo. May kinuha siya sa tabi at inayos ang screen para makita namin ang desktop niya. May video window na lumabas. Ang general manager ng Sapphire Bay ay matagal ko nang kakilala, sabi niya. Lumabas na ang mga kliyenteng madalas mag-book ng malalaking family packages ay binibigyan ng extra courtesy kapag nagtatanong. Nahulog ang sikmura ko. Alam ko na ang susunod. Pinindot niya ang play. Nandun ang lobby. Ako sa front desk. Ang receptionist na nagda-type. Ang sandaling nagbago ang mukha niya. Hindi kuha lahat ng anggulo,
pero sapat na. Kitang-kita ang mga magulang ko sa bar na lumingon at sadyang umiwas ng tingin. Kitang-kita si Bea na naglakad palapit, nakangiti at yumuko sa receptionist. Kitang-kita ang sandaling sinabi niya, kasama ang maarteng kibit-balikat, ang "We only reserved rooms for real family." At ang paraan ng pagtigil ko bago ko bitbitin ang maleta at maglakad palabas. Hindi crystal clear ang audio, pero hindi na kailangan. Ramdam mo ang nangyayari kahit nakamute. Walang nagsalita habang nagpe-play ang video. Kahit ang paggalaw-galaw ni Bea ay tumigil. Nang bumalik ang screen sa mukha ni Lolo, mas malamig pa sa yelo ang mga mata niya. So, sabi niya, pinagsalikop ang mga kamay. Tess? Bert? B? Gusto niyo bang ipaliwanag ang misunderstanding na ito sa akin? Lumunok ng malalim si Mama. Dad, alam mo naman ang mga kamera, hindi nakikita lahat. Nagbibiro lang kami. Hindi naman sinasadya ni B na, "Wag mo akong insultuhin." Putol niya. Ang boses biglang naging matalim. 40 taon akong nakipag-negotiate sa mga taong sinungaling ang hanap buhay. Alam ko kung ano ang tinitignan ko. Ipinahiya niyo ang anak niyo sa publiko habang nakaupo kayo 3 metro ang layo at walang ginawa. Binuo niyo ang trip na yan gamit ang pera ko at ginamit niyo para i-exclude ang nag-iisang tao sa pamilyang ito na hindi ako ginagawang walking ATM. Sa wakas, nagsalita si Papa. Inassume lang namin na siya na magbabayad ng kwarto niya. Matigas yung sabi. 6 na figure ang kita niya, Dad. Hindi naman kami tumatain ng pera. Akala namin ma-appreciate mo na hindi kami humihingi sa'yo ng extra gastos. Akala nyo ma-appreciate ko na winapuni-ice nyo ang pagiging galante ko para itakwil si Angela? Sabi ni Lolo. Maling-mali ang akala nyo. Napasinghap si Bea. Lolo, nabibiro lang ako, sabi niya. Tumutulo na ang luha. Bad joke lang yon. Stress ako. Pagod si Lily. Kakarating lang namin. Hindi ko naman akalaing aalis talaga siya. Umiling ng mabagal si Lolo. Ang biro ay hindi yung in-exclude nyo siya, sabi niya. Ang biro ay yung naniwala kayong walang kapalit ang ginawa niyo. Hindi mapakali si Mark sa tabi niya. Palipat-lipat ang tingin sa screen na parang napasok sa business meeting na hindi siya handa. Huminga ng malalim si Lolo, tapos may kinuha na makapal na folder at itinaas. Kilala ko agad yun. Ang Collins Family Support Trust. Sa loob ng maraming taon, sabi niya, ginamit ko ang trust na to para tulungan ang pamilya ko. Nagbayad ako ng tuition, bahay, negosyo, ospital, pati golf membership at resort trips. Ginawa ko dahil naniwala ako nagbibigay ito sa inyo ng safety net, hindi sandata. Binuksan niya ang folder, naglabas ng dokumento at sinuot ang salamin. Simula kaninang hapon, pumirma ako ng amendment na nagre-resign sa sarili ko bilang sole trustee ng pondong ito. Namutla si Mama. Dad, anong pinagsasasabi mo? Pinag-uusapan ko ang responsibilidad, sagot niya. Mula sa sandaling ito, si Angela na ang primary trustee. Siya na ang may buong autoridad sa mga distributions ng trust na ito sa inyong lahat. Ang katahimikang sumunod ay halos nakakatawa kung hindi ko lang pamilya ang mga ito. Napasugod si Papa sa screen. Hindi mo pwedeng gawin yan, Dad. Umaasa kami sa perang yan. Ang HOA, ang gamot ko, ang deposit sa cruise, ang school ni Lily. Tama ka, malamig na sabi ni Lolo. Umaasa kayo. Si Angela hindi. Kaya siya mismo ang dapat mamahala. Ipinakita niya na kaya niyang mabuhay ng naaayon sa kakayahan niya at tratuhin ng tao ng may respeto nang hindi inaasahang bibilhin ng iba ang lusot sa masasamang desisyon niya. Umiling si Bea, tuloy-tuloy ang iyak. Lolo, please, sabi niya.
Kami ni Mark. Mahirap ang taong ito. Nawala ang brand deals. Yung komisyon ni Mark. At sa halip na magigpit ng sinturon, nag-film ka ng unboxings at hinayaan ang pera ko na takpan ng mga bitak, sabi niya. Tapos ginamit mo ang trip ko para i-cut off ang sarili mong kapatid. Wala kang karapatang magpa-victim dito. Lumipat ang mata niya sa square ko. Angela, simula ngayon, makakatanggap ka ng full access sa trust statements at distribution controls. Inutusan ko na ang abogado ko na turuan ka sa bawat hakbang. Hindi ka obligadong bigyan ang sinuman sa call na ito ng kahit 5 duleng. Kumakalabog ang dibdib ko. Dinig na dinig ko sa tenga ko. Lolo, hindi ko po gusto ng paghihigante. Sabi ko ng mahina. Alam kong nakikinig silang lahat. Gusto ko lang po tumigil na sila sa pagtrato sa akin na parang outsider na pwede nilang gamitin kapag convenient. Hindi ito paghihigante, sabi niya. Ito ay accountability. Kung anong pipiliin mong gawin, nasa sa iyo na yon. Humarap si Mama sa camera. Ang boses niya nag-switch sa tonong nagmamakaawa. Yung ginagamit niya kapag nade-decline ang credit card. Angela, anak, huwag mo hayaang ilagay ka niya sa gitna, sabi niya. Magulang mo kami. Ginawa namin ang best namin. Alam mong hindi sinasadya ng ate mo na saktan ka? Pwede namang hayaan na lang natin ang lahat sa dati, di ba? Ayun na, ang lumang skip. Kung saan ako ang reasonable, ang taga-ayos, ang buffer sa pagitan ng masasamang desisyon nila at ng komportableng buhay nila. Tinitigan ko ang mga mukha nila. Ang maskara sa pisngi ni Bea, ang galit na panga ni Mark, at naramdaman ko ang paglagay ng loob sa akin. Hindi, sabi ko. Hindi natin hahayaan sa dati. Tama si Lolo. Hindi na to tama. Tumigas ang boses ni Papa. Anong ibig mong sabihin, Angela? Sinalubong ko ang tingin niya sa webcam. Ang ibig kong sabihin, simula ngayon, wala nang automatic na padala, sabi ko. Wala nang bayad para sa cruise o private school o HOA fees o golf membership. Kung may suportang lalabas sa trust na to para sa inyo, yun ay dahil talagang kailangan at dahil tinatrato nyo ang bawat isa sa pamilyang to ng may respeto. At hanggat hindi ko nakikita yon, ipifreeze ko ang lahat. Napasingap si Bea. Hindi mo pwedeng gawin yan, sabi niya. Echo ng sinabi ni Mama. Si Lily walang kinalaman dito. Hindi si Lily ang problema dito, sabi ko. Lumambot ng kaunti ang boses ko. Ikaw, wala kang karapatang magtago sa likod niya habang ginagamit mo ang pera ni Lolo para magpanggap na ang buhay mo ay hindi naman totoo. Nagsimulang umiyak ulit si Mama. Ngayon dahil sa takot. Angela, hindi namin kayang mawala ang perang yun, sabi niya. Mapipilitan kaming lumipat. Kami ay... Sana naisip niyo yan bago kayo nagdesisyon na ang isang apo ko ay hindi kasing tunay nung isa. Putol ni Lolo. Walang nakasagot doon. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, ang katahimikan sa family conversation ay parang ginhawa sa halip na pressure. Tumingin si Lolo sa relo niya. Tapos na tayo ngayong gabi, sabi niya. Angela, tatawagan kita bukas kasama ang attorney. Sa inyong lahat, iminumungkahi kong magsimula na kayong mag-budget based sa tunay niyong kita. Good night. Isa-isang nawala ang mukha nila sa screen. Iniwan akong nakaupo sa liwanag ng laptop ko sa tahimik kong kondo sa BGC. Sinara ko ang laptop, nag-order ng pizza at sumandal sa sofa. Nag-vibrate ang phone ko sa kabilang kwarto. Mga bagong mensahe na hindi ko na inabalang tignan. Sa wakas, hindi na ako ang nag-aapura para ayusin ang pinsala. Ako na ang may hawak ng switch at napagdesisyunan ko na hindi ko kailangang panatilihing nakabukas ang ilaw nila. 2 linggo matapos ang Zoom call na yon,
ang buhay ko ay halos pareho pa rin sa panlabas, na siyang pinakakakaibang parte. Gumigising pa rin ako sa maulap na umaga ng Manila, nagtitimpla ng kape, pumapasok sa opisina, nakaupo sa parehong meetings. Ang tanging pagkakaiba ay sa pagitan ng calls tungkol sa market segmentation. Kausap ko rin ang abogado ni Lolo, nagre-review ng spreadsheets para sa trust na hindi ko inakalang hahawakan ko. Ang dashboard ng Collins Family Support Trust ay nasa sariling tab sa laptop ko. Puro numero na biglang nagkaroon ng mga mukha. Sa loob ng maraming taon, ang mga numerong yon ang tahimik na nagbabayad ng mga bagay na hindi ko alam. Ngayon, bawat kinansel na auto-transfer ay parang malinis na hiwa palayo sa lumang sugat. Ang unang bitak ay nakita sa mundo ni Bea. Siya yung klase ng tao na halos araw-araw may get ready with me videos, school drop-off vlogs, at staged photos ng brunch. Mga 5 araw matapos kong i-freeze ang padala, bumagal ang content niya, tapos tumigil. Ang huling video niya ay recap ng weekend sa resort na may thumbnail na nakangiti sila. Nawala ako. Siyempre, hindi ko siya fina-follow ng maigi, pero nag-send ng screenshots ang mga mutual friends namin. Ang comments ay nagbago mula sa OMG! Goals! Papunta sa isang diretsong, paano mo na-afford lahat to sa influencer money? Walang reply. Sa halip, umilaw ang phone ko sa isang mahabang text galing kay Mark nung isang gabi. Unang beses lumabas ang number niya sa loob ng maraming taon. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Sinulat niya na kakaalam lang niya kung gaano kalaki sa buhay nila ang nakalutang dahil sa trust ni Lolo, kung ilang brand deals ang talagang tinatakpan lang ng family support. Humingi siya ng tawad dahil hindi niya nakita agad. Dahil sa pag-aakalang ang pera ay galing sa inheritance at hindi buwanang salbabida. Sabi niya, dahil nawala ang trust, kinailangan nilang ilipat si Lily sa ibang school, ibalik ang leased SUV ng maaga, at ibenta ang bahay bago sila mag-miss ng isa pang payment. Nagtapos siya sa, hindi kita sinisisi, Jel. Sana lang naging tapat ang in-laws ko sa akin sa halip na gamitin ang kabaitan ng lolo mo bilang shortcut. Matagal akong nakaupo kasama ang mensaheng yon bago sumagot. Nung nag-reply ako, naging tapat ako. Sinabi kong sorry na nasasaktan sila. Pero hindi ko bubuksan ulit ang gripo para lang mapanatili ang appearances. Hindi niya ako pinilit. Yun ang nagsabi sa akin na naiintindihan niya. Ang mga magulang ko naman ay bumigay sa mas tahimik na paraan. Ang unang senyales ay email galing kay Papa na may subject line na update. Nakalista ang mga numero, HOA dues, presyo ng gamot, parating na amilyar. Binanggit niya na kinancel ng cruise company ang reservation nila at kinuha ang deposit nung hindi pumasok ang final payment. Ang tumatak sa akin ay hindi ang math, kundi ang linyang sinulat niya. Nare-realize namin na yon kung gaano kalaki sa tinatawag naming retirement ay galing pala sa safety net ng lolo mo. Sa dulo, parang pahabol, dinagdag niya. For what it's worth, mali ang nangyari sa resort. Dapat pinigilan ko. Patawad. Dati, ang ganung sorry ay magpapatakbo sa akin para ayusin ang lahat. Ngayon, nag-reply ako at nagpasalamat sa pagsabi niya nun. Tapos mahinahong sinabi kung anong sinasabi ko sa lahat. Ang trust ay para sa emergencies at tunay na pangangailangan. Hindi para i-maintain ang lifestyle na hindi nila afford. Sinabi kong hindi ko sila hahayaang lumubog, pero hindi ko rin babayaran ang golf membership at cruise packages. Hindi siya nakipagtalo. Ilang araw ang lumipas, nagpadala si Mama ng mas maikling message na puno ng putol-putol na sentences at hindi ko sinasadya. Nakabaon sa gitna ang pinakamalapit na bagay sa pag-ako ng responsibilidad na narinig ko sa kanya.
Akala ko kung papasayahin ko si Bea, mabubuo ko ang pamilya. Hindi ko nakita na tinutulak pala kita palayo bawat gawin ko yon. Binasa ko ang linyang yon ng 3 beses at naramdaman kong may lumuwag sa dibdib ko. Pero hindi sapat para makalimutan ang lobby. Ang linyang tunay na pamilya. Habang nangyayari ang lahat ng ito, kinausap ako ng boss ko at sinabing gusto ng executive team na ako ang mag-lead ng bagong product launch. May kasamang bonus at malinaw na daan papuntang promotion. Lumabas ako ng meeting na iniisip kung paano laging ginagamit ng magulang ko ang independence ko bilang dahilan para bigyan ako ng kaunti. At paanong ang parehong independence na yon ang dahilan kung bakit ako nakatayo ng matatag habang nayayanig ang mundo nila. Isang gabi, nakatanggap ako ng email galing kay Lolo. Maikli lang. Na-review ko ng lahat kasama ang attorney. Sulat niya. Ginagawa mo ang eksaktong inaasahan ko. Hindi malupit, hindi malambot, kundi patas. Galit silang lahat ngayon. Pero minsan, ang galit ay pagluluksa lang para sa isang pantasya na namamatay. Hayaan mong mamatay. Ang tutubo pagkatapos nun ay mas totoo. Sinara ko ang laptop, nagtimpla ng tsaa, at pinanood ang ulan sa bintana. Sa wakas, nararamdaman na ng pamilya ko ang bigat ng mga desisyon nila. At sa wakas, hindi na ako ang nagbubuhat nun para sa kanila. 3 buwan matapos ang gabing yan sa Zoom, Ang buhay ko ay naging payapa. Ang launch sa trabaho ay naging matagumpay. Isang Biyernes, sinabihan ako ng boss ko na promoted na ako as director. May kasamang raise at stocks. Sa unang pagkakataon, tinignan ko ang financial plans ko at na-realize na kung gusto ko, pwede akong tumigil magtrabaho sa loob ng 10 taon at magiging okay ako. Hindi ko kailangan ng trust ng kahit sino, approval ng kahit sino. Ang realization na yon ay mas matindi pa sa promotion. Ang buhay ng pamilya ko sa kabilang banda ay hindi na pareho. Binenta ni na Bea at Mark ang bahay sa exclusive village at lumipat sa isang apartment sa gilid ng syudad. Lumipat si Lily sa isang private school na mas simple. Nawala ang luxury SUV. Nag-send si Mark ng picture ng second-hand na crossover nila na may caption, "Umaandar, sapat na." Ang social media ni Bea ay dumaan sa awkward na katahimikan at dahan-dahang nagbago. Ang mga glossy unboxings ay napalitan ng grocery haul videos na may store brands sa cart. Mga clips tungkol sa paggawa ng tunay na budget at mga tahimik na sorry sa captions. I spent years pretending I had it all together. I didn't. Hindi niya ako tinag, pero alam ko kung aling ilusyon ang nabasag. Nanibago ang mga magulang ko sa simula. May mga emails tungkol sa one-time exceptions na tunog, just this once requests nila dati. Nanatili ako sa sagot ko. Ang trust ay para sa tunay na emergency. Kalaunan, nagbago ang mga emails. Isang linggo, may dumating na sulat sa mailbox ko. Sulat kamay ni Mama. Sa loob, kinumento niya ang pagbenta ng bahay, ang paglipat sa kondo, at kung gaano kapanibago mag-grocery nang hindi lang basta China charge sa card. Inamin niya sa tinta na ginugol niya ang buhay niya sa pagsubok na huwag hayaang bumagsak si Bea at ginamit niya ako bilang pambalanse, ang anak na hindi niya kailangang alalahanin. Sabi ko sa sarili ko, matatag ka para iwanan. Sulat niya. Hindi ko tinanong kung gusto mo bang maiwan. Sa dulo, dinagdag niya. Tama ang ginawa mong pag-alis sa lobby. Patawad kung pinaramdam ko sayong hindi ka parte ng sarili mong pamilya. Isang linggo ang lumipas. Tumawag si Papa para lang ikwento ang financial literacy workshop na inaatenan nila sa community center. Kung paano nila natututunan ang kaibahan ng can't afford
sa can pay for right now. Ito ang unang beses na narinig ko siyang magsalita tungkol sa pera nang hindi defensive. Bilang trustee, gumawa ako ng ilang desisyon. Inaprubahan ko ang bayad para sa therapy ni Lily. Pinirmahan ko ang medical expense ni Mama nung nagka-scare siya. Hindi ko binalik ang cruise money. Hindi ko binalik ang golf club. Hindi para maging malupit. Ginawa ko dahil sa unang pagkakataon, ang pera sa trust ay ginagawa na ang dapat nitong gawin. Sumuporta, hindi magkonsinti. Isang gabi, lumipad ako pa Tagaytay para bisitahin si Lolo. Nakaupo kami sa teras habang lumulubog ang araw. Nakinig siya habang kinukwento ko ang promotion, ang mga sulat, at kung paano ang family group chat ay naging totoo na at hindi na puro pagpapanggap. Tumanggo siya, uminom ng iced tea, at sinabing, "Alam mo, hindi ko sigurado kung ano ang mas masakit sa kanila. Ang mawala ang pera o ang mawala ang bersyon ng sarili nila na pera lang ang kayang bumili." Tumingin siya sa akin at idinagdag, "Masaya lang ako na hindi mo naiwala ang sarili mo sa pagsubok na buhain ang bersyon na yon." Yun ang pakiramdam ng tunay na ending ng kwento. Hindi ang sandali sa front desk, hindi ang Zoom call, kundi ang pag-upo doon na alam kong gumuhit ako ng linya at nakasurvive ako. Nakikita ko pa rin ang pamilya ko. Maingat kami mag-usap sa simula, tapos naging mas natural habang nasasanay. Mas simple sila ngayon, pero mas totoo. Nagtatalo kami, humihingi ng tawad, nagsisimula ulit. Pinapanatili ko ang boundaries. Pinapanatili kong nakatutok ang trust sa pangangailangan, hindi sa pantasya. At kapag naalala ko ang labi na yon, ang mga salitang tunay na pamilya na ibinato sa akin na parang biro, wala na yung dating hapdi. Ang nararamdaman ko ay pasasalamat na sinabi nila ng malakas ang matagal ng totoo. Dahil binigyan ako nun ng permiso na piliin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pamilya para sa akin. Ito ang natutunan ko sa mahirap na paraan. Ang pagiging independent ay hindi nangangahulugang ikaw ang dapat magbuhat sa lahat. Ang pagkakaroon ng pera ay hindi nangangahulugang utang mo ito sa mga taong gumagamit nito para bastusin ka. At ang pagtayo mula sa lamesa, kung saan welcome ka lang kapag ikaw ang taya, ay hindi kalupitan. Ito ay respeto sa sarili. Kung pinaramdam na sa'yo na ikaw ang saling pusa sa sarili mong pamilya, sana matandaan mo ito. Pwede kang umalis sa resort lobby. Pwede mong iset ang phone mo sa Do Not Disturb. At pwede kang bumuo ng buhay kung saan ang may reservation lang ay ang mga taong tinatrato ka bilang tunay na pamilya. Ikaw man ang nagbabayad ng bill o hindi.